Kaya kabayan, o service cooperative ay kaagapay mo para sa pagbuo ng pinakamagandang buwan na pwede sa para sa'yo sa lipan. Sana ay naniniwala kayo na ang inyong paghihirap ngayon, pagsisilip, pagsisipil at pag-iimpok ay para sa pagbabalik po ng ating seminar. I-expound ko na po ang mga benefits pa other than the housing na pwede natin i-offer sa lahat ng kayo. Kaya huwag po kayo maalis dahil mapapalik po ang ating pong seminar dito po sa simula. Ibabalik po tayo sa ating pong seminar dito sa Magsimula ka para sa ating pong cooperative. Mga kabayan, alam niyo po ay notice one thing. All of us sa info, kapag sa info ka, ang lagi nasa isip nila ay housing. Magkakabahay na po, kailan ba ang bahay, saan po ba ang location, pwede po dito. Which is a good idea, which is a good sign. Hindi po sinasabi na nalulungkot ako dahil ang gusto ko lang po i-emphasize ang ating kooperatiba ay hindi lamang po para sa housing. So aside from creating the best that we could para po mag-provide kayo lahat ng mga bahay at possible time, marami po kayo education na ma-enjoy sila sa inyo. Kasama na po ito sa pagbayad po ng inyong annual dues. There are benefits na pwedeng bilang miyembro na dahil nag-join ka lang automatically meron ka na. May mga benefits po na qualified lang kapag ka ikaw po ay naka-ipon at least $600 po ang capital share. So sa capital shares, mga kabayan, linawin ko po, hindi kasama ang binayad ng annual dues. So hindi po pwedeng kwentahin na ay deposit po ang 20, sa another 120. So yung 340 po hindi ibig sabihin na ang 340 dagdagan mo pa kasi para makabuka ng 600, hindi po. Ang $600 po, dyan babasihan ang inyong future loan. So, sa madaling salita kabayan, kapag ka ikaw ay walang $600, wala kang mautang. Marami magtataka, bakit ganito? Bakit naman gano'n? Kaya ako nag-membro, kasi akala ko pag nag-membro ako, pwede mag-loan, kasi akala ko pag nag-membro ako, magkakabahay ako. Kung naman po sa akala ninyo, na sa halaga naman po ng 40 plus 140, ay sapat na ito para sa inyo pinakabasan. Kabayan, hindi man po ako, kahit sino ng mga sa inyo panloloko. Diretsahang usapan sa bayan, ang import service cooperative ay isang negosyo natin lahat. Negosyo ko, negosyo mo, negosyo natin lahat. So, kailangan kung paano natin itong pag-ingatan, hindi lang ito dapat iniisip natin kung ano ang gusto mo dahil ito ang gusto. Dapat po natin ano ang pwede natin gawin lahat para ang sama-sama natin magkit na pera ay mapapalago natin para isang araw hindi ka mahihirapan. Ganyan kabayan dapat po at i-emphasize po. Ang kooperatiba po natin, or any other cooperative for that matter kabayan, is transportation o pagpulsyon. Ang kooperatiba po ay inibuo para mag-protection para maprotection ang lahat. Ito po ay hindi sama-sama lang natin para makapitang. Dahil kung ganyan po, hindi malayo, ilang buwan ay pareho tayo para magkakaroon. Lahat ng ating pangarap ay sinugulma. Lahat ng ating pangarap ay pinaghihirapan at pinagtatrabahuan. Kaya sana po, now, nasa alisin nyo na po yung concept na yung madali ang pera. Dahil alam mo, kabayan, sa puso mo, kung gano'ng katagal ka lang nasa bilis, kung gano'ng katagal ka lang sa kahit anong laki ng pera mo, kung wala kang vision, wala kang tamang pamamalakad, kahit hindi pa ang hawak natin naman, mawawala at mawawala yan. Pero, kung tama ang paggamit natin at pagsama-sama ng ating pera, kahit hindi yan, kaya
kumpirmado na ang bilang isang negosyo, na ang perang inilagak mo ngayon ay pera na palalagay na. Sama-sama pera, sama-sama pera, maglakihan, kaya natin yan, magpakinabangan ang magpapagyan. So, sana naliwanagan sa kanya. Now, even if naguhulog po kayo, habang naguhulog kayo, i-encourage ko lang kayo, kapag ka po may mga sobra kayong pera, ipakabayan ng tamang pag-iisip. Anytime, any given time po, na meron kang naging bond, naging extra, naging gift sa'yo, these are not completed. Kasi itong mga pera na to ay hindi mo inasahan. Okay? Ang alam ng pamilya natin at ikaw mismo bilang OFW ay kung anong sabi. At dito natin binabasa ng sa oras po, meron kang nakuhang sobra. Sa oras na nagkataon ka, nabigyan ka ng $100, $100, $100, o 1,000, sana automatic kung gusto mo talaga kumasenso. Na yung pera na yan, dapat ay isalaman dahil alam mo na one day na kailangan sa paano paraan, so hindi ka maging nakamanan. Dahil aside from the housing, we are working on other solutions. Kung kayo po ay mag-aaral, kabayan, I wanted to put this in perspective. Tayo po bilang tao, ay hindi lang naman po bahay ang ating pangangailangan. Alam naman po natin yan. And sa pagkakataon dito, hinihahanda po natin na cooperative at hinahanda natin. So gusto ko lang po i-emphasize kasi medyo maliwanag naman po siguro sa ating lahat yung vision and housing. Malinaw para sa ating lahat. Gusto natin ito. Pero this will take time. From now po, ang each and every one of us na mangangailangan at mangangailangan po tayo ng kaagapan, katulong, at kaibigan. At dito po papasok ang ito. Now, we have one other services that you can avail. Hindi lang po ikaw. Ikaw, meron para sa pamilya mo, meron para sa beneficiaries mo, at meron para sa ibo. Lagi pong ganyan ang vision po ng ating board. Ako po, bilang founder, leader sa ngayon. Ang aking pong pag-iisip ay nakatuon po sa kung ano ang ikabubuti ng ating pagkatao, ng ating kinabukasan, ng ating pagkabuti. Yan sa bayan ang kapuan ng ating mga pagkakita. Now, having said all of this sa bayan, aside from the house, ano ba ang mga services na kailangan natin? Una, education ang ating mga anak. Pagkadalasan, ang lahat naman po ng OFW, we have invested so much in the education of their children. Lahat pag nagtanong mo, meron ka na bang nagsulat? Wala po, pero napag-aral ko mga anak ko. Meron ka na bang nag-teach? Wala po, pero po nakapagtapos po ng pagiging teacher o ng pagiging engineer ang aking anak. Pero pag susunod mong tanong, anong trabaho nila ngayon? Kadalasan sagot, wala. So, kabayan, ito isa sa napaka-important na isang dilemma natin sa mga OFW. Lagi niyo pong tatandaan, sa education ng inyong mga anak, kabayan, hindi lang po tuition. Tuition fee is just a fraction of whatever that is. Pero lagi niyo pong tatandaan na kapag nagpapaaral na ng anak, kasama po dyan yung baon araw-araw. Kasama po dyan yung pamasahe nila araw-araw. Kasama po dyan yung mga project nila araw-araw. At pinaka-importante, kasama po dyan ang pakikipagsabayan sa mga eskwela, kabarkada. Ito ang pinakamalaking gastos nila na hindi nyo alam. So, ito po ay isang realidad. Okay? We know that. Pero ang isang masakit that we are so focused on education that it doesn't benefit you, nor your children, nor your family. So, kailangan baguhin po natin ito. At ang Info Service Cooperative po ay gumagawa ng paraan para ang mga miyembro ay magkaroon ng educational loan. Ang educational modules po na kukunin natin ay mga education kung saan sa sandaling panahon na ang inyong mga anak ay mag-aaral, makakagaransya tayo na pag nakapagtapos sila ng 6 buwan, isang taon, meron magandang bukas, meron talagang ready work na available para sa kanila. Hindi para maging OFW, hindi para mag-earn ng degree, tapos pumasok
the nurse, papasok ka bilang domestic helper or yaya. Diba po? O kaya po ikaw ay magdo-doktor, tapos papasok ka as salesman. Hindi po. So that is for the education natin. Okay? So susunod na seminar po, i-explain ko sa inyo kung paano yan. Aside from the education, we will have burial services. The painful dilemma also po ng ating mga ka-inform, no? Pag sinabi natin burial benefit, ang iniisip agad ninyo, kahit sino na lang yung mga automatic na 50,000. Kaya, kabayan, kapag ginawa ko po yan, naku, wala pa po isang buwan, isiklot na po tayo. Okay? Hindi kasama po sa mga benepisyo ninyo pag namatay ang inyong bayaw, pag namatay ang inyong kapatid, kapag namatay po ang inyong pamangkin, kabayan, your beneficiary and yourself will have to benefit from this. Pero bilang isang organisasyon at negosyo, hindi po tayo pwedeng bigay ng nangyay. Lahat po ay ating pinag-aaralan. And to make it very, very clear, I have requested po a very clear cut from the insurance company kung ano ba talaga ang patakaran ng for this benefit. Now, kadalasan po, kasi kita ko na dilemma natin bilang OFW. Dahil tayo ay OFW, kahit sino namatay, tayo agad ang ilalasigan. Tayo agad ang obligadong tulong. And hindi naman po sa lahat ng oras, kaya meron po kayo na mailalaban. So in the near future, very, very soon, in the next few weeks siguro po, makikita niyo na po kung ano po ang burial loans na pwede tayo. Sa burial loans, regardless of kung sino po sa pamilya nyo ang namatay at kailangan mo siyang bigyan, pwede kang mangutang ng complete service. So ito po yung mula ospital o sa bahay, o sa mula sa pagkakamatay po ng inyong mahal sa buhay, tayo po ang mag-aayos niyan. Meron po tayong kausap na sila po ang mag-aayos niyan. Kayo na lang po ang mag-provide syempre ng lote o ganyan. But this one can be taken as a loan na pwede mong bayaran buwan-buwan. Okay? Kapag may loan ka, mag-a-apply ka, give 1 week po or 3 days. Pero, okay, to reformat that. Hindi ko po sinasabi, ay mamamatay po tsuhin ko next week, pwede si mag-loan. Of course, alam naman po natin na pag burial loan po, ngayon makukuha mo yan. Ang sinasabi ko po, dapat ikaw, alam mo malari yan, pag meron na may sakit, dapat nilalaan nyo. Kasi may limit ang burial loan. Hindi po pwedeng 10 ng iyong pamilya, i-apply mo ng loan. Okay? So yan mga yan po. Aside from the burial, the education, meron po tayong inaasikaso po ngayon. Wino-work out pa. Pero sana po, like the next few months or in few weeks po, we will have a clear-cut answer. Meron po tayong re-employment assistance. Okay? Ito po yung sinasabi po natin. E may mga pagkakataon naman po na pwede kayong magtrabaho sa ibang lugar, na pwede kayong magtrabaho bilang, ito po yung sinasabi natin, medyo ibahin naman natin. Kung ikaw dati ay cook na ordinaryo, baka pwede ka na maging meet and class sa hotel. Diba? So dito natin aayusin kung ano ang pwede na training ninyo para po makaalis kayo para sa ibang bansa. And dito po, tutulong po tayo. Siyempre, may placement fee yan. Meron yan training fee. Dito po pwede niyan utangan. Dahil, miyembro ka ng cooperativa. Okay? So, itong mga ito po ang ating pong mga services. But having said this, kabayan, okay? Kahit gaano kaganda ang ating pangarap, kahit gaano kaganda ang ating programa, kailangan po ang tulong ninyo. Dahil ang lahat po ng ito ay magiging posible lang kasama-sama natin pagtutulong. So, uulitin ko lang po lahat. Ang mga services that are available to us as cooperative other than the housing or the burial loan assistance, the educational assistance, and the re-employment assistance. Marami pa po tayong pinag-iisipan at nilalakad ng mga maaari. Pero, ang lahat ng ito, kabayan, ay maa-avail mo. Ang educational po maa-avail ng inyong mga anak. Ang employment assistance at re-employment assistance maa-avail mo at ng mga anak mo o ng asawa mo o mga kapatid mo kung ikaw ay kasal. Okay. Burial assistance po, this one is at your disposal, pero hindi po yan. Ang lahat ng ito, kabayan, pwede mong ma-avail kapag ka ikaw ay nakabuo ng capital
shares mo, minimum of $600. Sa $600 mo, kabayan, you can avail all of this. Pero, sana po, lagi ninyo isa-isip, kabayan, hindi sapat na sumali ka lang. Lahat po tayo ay dapat mag-exert ng effort, magsumikap, at dapat po diligently na makapag-ipon po kayo. Yan mga kabayan, sana ngayon nagsiwanagan kayo at nai-excite kayo kasi po, aside from the housing na ating pong target, kumbaga ito ang ating pinaka-biggest dream. But as we dream that dream, marami po tayong matatahak pa o matatapakan ng mga posible pala na ating mag-benefit. At tingin ko po, ang mga benefits po ay base po sa ating mga pangangailangan. Kaya ito po ang sinisikap po ng sinisikap po, sampu po ng ating mga kaimpok para po maging beneficial para sa ating lahat. Alam nyo kabayan, sana po nasa isip niyo ay hindi lang mangutang ng mangutang. Marami po ang nag-miyembro, nag-aakala na kailan kami pwede mangutang, meron po nag-miyembro, tapos umuwi. Kabayan, dati nyo natandaan, hindi po check, sumali ka, at nagbigay ka ng 1 year na inyong annual dues pag uuwi ka ng Pilipinas, kasi pwede na. Hindi kabayan, kasi sa 220 mo naman, kahit po naman sino, kahit balik-balik ka rin ako, kahit sunugin mo pa ako, pinagsisinungaling naman ako. Kung sinabi mo sa $220 mo, pwede ka nang mabuhay hanggang maliwalag na maliwalag na ang inubukan. Kasi kung pwede po yan, sana noon pa, kaya ninyo. Kaya natin lahat. Let's be practical and let's be realistic, kabayan. Okay? Ang ating pong initial payment ay ating kapital ng ating kooperatiba. Para ang lahat po ng ito, ang lahat ng ating mga pangarap ay magawa natin, mapaandar, hanggang mahubog natin bilang isang katotohanan. So, dapat nasa puso ninyo ngayon ay mag-invest kayo. The capital shares po, kabayan, ang pinaka-ipon mo sa iyong ginagawa. Yan po ay sa iyo. Okay? Hindi po yan panghahawakan ng Import Service Cooperative. Kapag ka po ayaw mo na, kanyari after 2 months, gusto mo na makahawak ka ng cash, kaysa sa makahawak ka sa pangarap na mas maganda natin magagawa kung sama-sama tayo, you're free to actually withdraw it anytime. Okay? Wala kong hahawak sa inyo sa leg para sabihin, hindi, kasi hinulog mo yan dito, kailangan hintayin mo atin. Hindi natin yung gagawin. Okay? Kaya ito po, ang mga pera na inyong ipunin ay para sa iyo, sa iyong kinabukasan. Okay? Maliwanag yan, diba? Pero kung wala kang naiambag, wala kang capital share, wala ka rin pong karapatan na mangutang. Kabayan, ang binabagsak ng isang tao po, bago pa man maging negosyante, o bago pa man maging success. Kasi umiikot ang inyong pag-iisip po sa paghawak ng pera o pagkwenta ng pera. Kabayan, ang paggawa ng inyong pangarap ay hindi puro pera lang. Ang paggawa ng inyong pangarap ay kombinasyon po ng sipag, strategy, gamit, galing, swerte galing sa taas po at galing at ang sama-sama natin paglalagay ng puso sa ating mga pangarap. Hindi po ang halaga, kundi paano mo ito. Yan po sana ang maisip ko niyo. Kasi kung hanggang ngayon po, puro utang lang ang isip ng kabayan, hindi kayo magbabago. Okay? And sa Import Service Cooperative, kung ang iniisip mo, nag-membro ka para makapag-load, hindi po. Okay? There are other cooperatives na pwede nyo pagsabihan. Meron po kayo mga pwedeng samahan. Sa Import Service Cooperative po, i-connect natin lahat ng sa buhay. Sisiguraduhin natin, unang-una, na ang mga anak mo, tama ang binabayad mong education, tama ang ginagawa mong future para sa kanila. Ang educational assistance po natin ay hindi lamang para sa mga anak natin. Pwede ito sa ating asawa, pwede ito sa iyo. Okay? And sa susunod na episode po, makikita ninyo kasi i-discuss ko further what education expenses and what investment in education should mean. Okay? So yan lahat na yan, kabayan. Ngayon, i-reiterate ko lang, kabayan. Okay? Ang Import Service Cooperative ay pagtubo ng ating pagkatao at ng ating buhay. Hindi po ito pangungutang lamang. So sana sa puso ng kabayan,
kahit anong pera mo na meron ka ngayon, na ilalagay mo sa Inbox Service Cooperative, ay para makasiguro ka na kapag ikaw ay nangailangan ng pagbabago sa iyong buhay, meron kang panghahawakan, meron kang kapital, kasi kapital mo ang nilalagay mo sa Inbox Service Cooperative. Hindi yan pera, pero yan ang iyong kapital. Yan ang iyong buhay. Ano na ba ang nakakasiguro ka na kung ikaw po, 15 years, 20 years, sagay mo na, 5 years, ano na ba ang $600? Nasisiguraduhin mo meron ka. O, lagay mo na para mas malaki yung mausap mo na $1,000. Sisiguraduhin mo na mas sisave mo, pero makakalalag sa kasabayan. Dahil sa pera na inilagay mo para sa sarili, ang bukas mo, meron kang kasama. Hindi lang ikaw ang mag-iisa na haharap sa lahat ng problema. Pero kasama mo ang ipo sa pag-build ng mas maganda, mas maliwanag, at mas masayang buhay. So, hanggang sa susunod po, i-discuss naman po natin ang iba pang benefits po ng service natin para sa mga ka-inbox natin. Kaya, huwag po kayo naalis. Sana po ngayong araw na to ay may natutunan po. Tama na ang isip pangungutang na. About time, let's think of investing, not just borrowing. Kaya kayo po, natin isipin, dapat ang salita na meron ka ngayon is investment, not loan, not borrowing, not utang. Okay? Kasi yun, negosyante ko na kabayan. Kasi ngayon pa lang, ang Inbox Service Cooperative ay negosyo na. Kaya dapat, mahalin na. Ayon sa kasabihan, the starting point for achievement is desire. Hindi maaaring magtagumpay ang isang tao kung wala itong inaasam. Mula sa isang simpleng pagkakagusto sa isang bagay, maaari itong lumago at maging isang katotohanan. At yan ang madalas nating pagsaluhan sa bawat episode po nung magsimula ka. Mga bagay na ating pinapangarap, mga bagay na ating inaasam, at ang iba't ibang paraan na dapat nating gawin upang ang mga ito ay ating makamtan. Kabayan, ating pagtandaan, parati pa rin pong mula sa sarili ang pinagmumulan ng pagbabagong ating nanaisip. Ngunit ngayon, hindi ka na mag-iisa. Kasama niyo po ako, gayon din po ang Inbox Service Cooperative upang kayo ay gabayan patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon at iwaksi na ang takot na pumipigil sa iyo ngayon. Abutin mo ang inaasam. Ngayon, magsimula ka. Gamitin mo, may nais ang puso mo, mag-arap ka, abutin mo, upang ito, abutin mo, magsigang ka. Simulan mo. Join us as we face the new chapter of the first ever free-to-air Filipino TV in the Philippines. Be part as we welcome the new Joy Atisol TV.